Baha at landslide ang namerwisyo sa ilang bahagi ng Central Luzon, Cordillera at Ilocos Region dahil sa epekto ng bagyong Maymay. At habagat naman na nagpaulan sa Metro Manila ayon sa Pag-asa. Saksi, si Oscar Oida. Guys, tumakinig sa likod namin. No? Umapaw ang tubig sa sapa sa Barangay Bitas sa Cabanatuan City kahapon ng umaga. Kasunod ng tuloy-tuloy na ulan. Binaha ang mga kalsada at pinasok ng tubig ang mga bahay doon. Bumaha rin sa iba pang bahagi ng lungsod kagabi, gaya sa Maharlika Highway papunta sa Talavera. Sa bayan ng Bungabon, umapaw ang baha sa isang tulay sa Barangay San Roque. Nalubog sa tubig ang mga taniman ng mais, kaya inilikas ng mga magsasaka ang mga alagang hayop. May gumuho namang lupa sa Nueva Ecija, Aurora Road. Agad nagsagawa ng clearing operation ang DPWH. May landslide din kahapon sa bahagi ng Coner, Cabugao Road sa Cabugao, Apayao. Pati na sa Suyo, Ilocos Sur, kasunod ng pag-ulan. Ganyan din sa bahagi ng Balbalan, Pinukpok Road sa Pinukpok, Kalinga, kung saan mayroon ding natumbang poste. Sa Zambales, abot baywang ang baha sa ilang barangay bunsod ng bagyong Maymay at Habagat. Ayon sa Zambales PDRRMO, mahigit 170 residente ang lumikas mula sa 5 barangay. Kasama ring inilikas ang mga alaga nilang hayop. Sa La Union, wala pang ulan pero malakas na ang hampas ng mga alon sa dalampasigan kanina. Dahil sa pangamba sa daluyong, itinaas na ng mga residente ang kanilang mga gamit at bangka. Daan-daang pamilya sa probinsya ang lumikas. Lumikas kasi kami dito kasi daluyan ng tubig doon sa tapat ng bahay namin. Bababa kami sa bahay namin, tubig na ma'am. Sila po yung karaniwan nakatira sa coastal area, yung mga apektado po pag may storm surge po. Opo, kasi yung alon po talaga lumalapit po dun sa pangkabahayan na ma'am. Nakakatakot. Naka-red alert na ang provincial government para sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay ngayong gabi. Yung mga relief supplies, yun po, hinahanda na po namin. So kung sa mga nakaraang mga araw po na na-experience po natin no, yung habagat na pinalakas po ng Bagyong Luis, ngayon po mas pinaigting po natin yung ating preparation dahil dito nga po sa province of La Union posible tatama itong bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 12,000 pamilya sa bansa ang apektado ng pinagsamang epekto ng nagdaang Bagyong Luis, pati na ng Bagyong Maymay at Habagat. Mahigit 1,800 pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Sa Antipolo, halos zero visibility dahil sa lakas ng ulan kanina. Malakas din ang ulan kaninang madaling araw sa Caloocan. At sa Quezon City, kung saan bahagyang bumaha sa EDSA Kamuning. Sa Metro Manila, naka-yellow tayo ngayon. Ibig sabihin 50 to 100 millimeter per day ang idudulot na paulan. Pero inaasahan may mga areas dito sa Metro Manila na maaring mas malakas pa doon, aabot ng 100 to 200. Pwede maging orange. Suspendido ang mga klase kaninang hapon sa ilang lungsod ng Metro Manila. Pag ganyan po, sana po, mas maaga pa po, mag-suspend na po para hindi na papasukin yung mga bata. Kawawa rin po mga bata pag nabasa ng ulan. Wala naman po kaming choice kasi hindi naman po maaga nag-suspend, kaya kailangan talaga papasukin. Sinuspindi rin ng palasyo ang trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 6 na probinsya simula alas 3 ng hapon kanina. Ayon sa Pag-asa, asahang patuloy ang ulan sa bansa, partikular sa Metro Manila hanggang sa Lunes. At the earliest, parang Monday, meron pa rin pong habagat, and then Tuesday, medyo mag-i-improve na yung weather as long as wala tayong nakikitang panibagong disturbance. Ngayong buwan, hanggang 4 na bagyo ang inaasahang papasok sa bansa. Pero posibleng humina ang ulan simula Setyembre, bunsod ng El Nino. Kaya binabantayan ngayon ang mga antas ng tubig sa mga dam. Gaya ng Angat Dam na 54 meters na mas mababa sa normal kahit pa tag-ulan. Patuloy naman yung pag-angat ng elevation ng Angat Dam, pero sa nakita natin ay masyadong minimal yung pagdagdag ng tubig dun sa Angat. In fact, ang kakulangan natin sa ngayon ay almost
23 meters. Gayunman, may mga karagdagan pang pagkukunan ng tubig ang Metro Manila bukod sa Angat. For example, yung Upper Wawa Dam that already contributes a portion. Bukod doon, I think meron na rin mga water impounding facilities. May other sources tayo. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi.